And we're back. So, nagpagawa kami last week ng bahay kubo. So, pinakita ko yun sa previous video. And ito na siya, guys. Sobrang happy. Thank you, Lord. Pero nakalak pa kasi ito. So, ito na sa malapitan. Ang ganda niya. Nakalak pa to. Ah, open, Daddy. Naka-open. Naka-open pala siya. Pero kasi, knock, knock, knock. Mamaya ko na ipapakita sa inyo yung loob. So, dito muna tayo. So, yung farm status ngayon, December 2025. Napasok tayo. Off-road. Yan ang aming bahay kubo. Gawa na. Thank you, Lord. So, iikot lang namin yung sasakyan doon. Iikot lang. Para pag pauwi, mas madali. Dito kasi yung may malaking space para maniwa. Nakarating ka na sa iyong destinasyon. Yan. So, ang aming munting farm. May kubo na rin. Ibig sabihin, pwede nang makatagal na. Nakarating ka na sa iyong destinasyon. Pwede na bumaba, Daddy. Okay, bababa na tayo. At dala ko na yung susi ng kubo. Nakarating ka na sa iyong destinasyon. So ayan, andito ulit tayo sa aming munting farm. Nakaka-excite! Dala ko na yung susi. Nakuha na namin dun sa gumawa ng kubo. Kasi hindi namin nasaksihan yung pagtapos ng kanilang pagbuo sa aming munting kubo. Yan. Ito na ang aming kubo. Dala ko na ang susi. Susian na natin. Parang kanina. Tadadang! But wait. I-video muna natin ang kabuuan. Yan. Ay, nakaka-excite. So, ito yung kubo na 6 by 12 ang size niya. 6 meters by 12 meters. So, merong hagdanan, paakyat. Tapos yung ilalim. Ayan, merong pundasyon. Ginawa nila yan. And meron ding sliding window. Medyo modern na nga, no? Tapos pinalagyan ko siya ng grills dyan, bamboo. So, ayan. So, para lang sa Game of Thrones to, yung style. Diba? Paikoting na natin. So, ito yung aming kubo. Yan. Kaka-excite ba? Hi, kubo. Yan. Ang kubo namin. Nakaka-excite lalo. Yan. So, ikutan natin
Actually, nagpalinis kami dito nung nagpa-grass cut kami. Pero it needs aayusin pa yung mga nakat. As you can see, ayan, diba? Clear na. Nung nakaraang video ko, so matataas pa yung damo. Ngayon clear na. At natira na ang mga puno na coconut tree, banana trees. At ayan ang mga buko. Ayan ang aming bahay kubo. Masaya. Diba? Meron ding maliit na bintana dyan. Okay. Let's go inside. Sige, Daddy. Videohan mo yung ano. Yan si Daddy, oh. Dalawa kami mag-asawa. Kasi kailangan na namin makuha yung susi. Kasi this is a Christmas gift for us. Diba? Ito na yun. Tingnan natin kung... Ayan! Tananan! O, ayan ang bahay kubo namin. Sumara. Yan. Welcome home. Home sweet home. Yan. So, ito siya. Napakapayak lang. Napakasimple. Ayan. Ang ganda ng bahay kubo namin. Oh, naka-double siya, oh. Napaka-presko. So, buksan naman natin. So, ito yung aming munting bahay kubo. So, kung mapapansin nyo, payu yung kanyang upuan. Meron ding lamesa. At meron ding mga lagayan ng mga gamit. O, diba? Napakapayak lang. Napakasaya. It's a dream come true. Wow, diba? Parang, alam mo, parang sa Game of Thrones. Diba? Kung nanonood kayo ng Game of Thrones. Diba? Game of Thrones inspired ba yan? Ang ganda, sobrang excited, sobrang thankful, and although marami pang gagawin, pero malayo-layo rin, marami na rin kaming nagawa. Yeah, sobrang happy. Thankful. Ayan. So, buksan na natin. So, siguro yung magkakasya dito, mga ilang tao. Kasya na kami ditong lahat. Sila Lola, yung mga anak ko, yung kasama namin, o kahit yung mga tito at tita, kasya kami dito. Okay, buksan na natin. O, diba hindi halata? Pero, meron palang kwarto. Tingnan natin. So, ayan. Let's open. Open sesame. Hello. Open sesame po. So, ito po ang loob ng aming kwarto dito sa bahay kubo. Yan. So, itong yung pader, papapinturahan pa. Actually kami, pwede rin kami na magpipintura niyan. Tapos, yan ang sahig. So, I'm just making sure kasi wala pang ilaw eh. Tapos, meron ding lalagyan dito ng mga gamit. Okay. At may bintana. Yan. So, hihintayin ko si husband para papasok ako dyan and papabuksan ko yung mga bintana. Ang ganda, di ba? So, ayan. Ito ang aming kwarto sa bahay kubo. So, meron siyang bintana. Ayan. Kaya lang wala siyang screen, Daddy, no? Yung sliding. Ang arte, no? Ayan. Tapos may mga patungan ng gamit dito sa ibabaw. Diyan. Yan. Ito ang aming bahay kubo. Tapos may akyatan dito. Tapos ito. So, actually, kasya nga dito dalawa eh. Tapos dito, kasya matulog ang tatlo. Diba? Ayan. Inilawan ni Daddy. Yan. Kasi wala pa kaming ilaw dito.
Tapos ito yung bintana. Wow. O, diba? The view at the farm. Yan. Yan, nakaka-excite. So, lalabas na tayo. Yan, pahinga. Para naman, pag-usapan naman natin kung magkano yung bahay kubo. Yun muna yung topic natin sa ngayon. So, yung bahay kubo, itong bahay kubo na 6x12, kapag mag-i-inquire ka sa different mga nagbebenta, gumagawa, iba-iba yung presyo nila eh. So, depende kasi yun sa features. So, nag-start siya sa, yung 6x12, nag-start siya sa 40,000, 45,000 kadalasan. 45,000 pataas. So, depende yun sa features. Kapag, ito kasing bahay kubo na pinagawa namin, pina-customize namin. Gusto ko parang Game of Thrones yung dating. Yung hindi kapag wala kami dito sa bahay kubo, yung walang makakapasok dito sa loob. Kaya pinalagyan ko na lang ng grills na ganyan. So, tapos, yung kadalasan na 45K na price ng 6x12, yon ay walang pintuan dito. Kasi ito, additional ko na to. So, kaya ang nagastos ko dito, hindi siya 45K. Of course, mas mataas. Tapos, kung mapapansin nyo, yan. Meron na rin siyang lamesa na kasama. And, eto, yan, lagayan. Pinasadya. So, additional work kasi ito eh. Yung mga add-ons. Si Daddy. So, happy lang kami. Then yan. So, diba ang ganda, diba? Parang, tapos napakahangin dito. Ang lamig. And, so yung price nga niya ng ganitong bahay kubo, sa 45K, basic features lang yun. Wala siyang pintuan, walang mga grills na ganyan. Pero dahil nagpa-customize nga ako ng gusto kong design, at saka meron siyang pintuan para secured kahit papaano. And also, dahil meron na siyang sliding window dyan, dalawang window dyan, pinalagyan ko pa ng grills. So, yung price ng bahay kubo na binayaran ko, actually it's 65,000, pero 60,000 yung contract namin. Yan. And bakit siya ganon? Dahil yung pinaka foundation niya nakabuhos na rin. Pakita ko sa inyo. Yan. Yung pinaka foundation, yan, yung pundasyon, nagbuhos na sila dyan. Kaya matibay yung pagkakagawa ng bahay kubo. Kung sakaling bumagyo, humangin ng malakas, hindi siya basta-basta tatangayin. Although mabigat naman ang bahay kubo eh, 'di ba? So yan. Yan ang aming bahay kubo. Ngayon, kung mapapansin nyo, yun yung grills nyo. Tapos, yung pundasyon niya, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na poste sa ilalim. Yan. So, dito na nila ginawa yan. Para raw matibay. Tapos, ang bait nga sila pa yung nag-clearing dito sa area na to. Yung sa pinagtayuan ng kubo. Kasi nga, nung time na yun, mataas na yung mga damo dito at hindi pa kami nakakapagpa-grass cut. So, nagbawas nga ng wala namang binawasan na puno dito. Marami kaming coconut trees dito sa area. Hindi pa namin nabibilang. Actually, madami siya. So, yung potential ng farm is maganda siya i-develop, and we love nature. Tapos, ito nga, may buko pa rin. May coconut tree pa dito. Marami ring banana trees. Parang yun yung kapir parati ng buko yung banana. At yung lupa dito mataba talaga. Ayan. So, yung price ng bahay kubo na ito na 6x12 is 60,000 pesos. Thank you sa Jandil's bahay kubo. Pwede nyo siyang i-search sa Facebook, and napaka bait ng nag-assist sa amin para sa bahay kubo, and kung ano yung pangangailangan nyo na
customize or kasi dito although malaki ang aming road dito papasok sa farm, pero doon kasi sa barangay road makipot. So ang gumawa sila ng paraan kung paano mabubuo tong bahay kubo dito. Dito na sinetap yung iba, pero yung ibang like yung haligi, binuo nila doon sa kanilang shop. Ayan. So bahay kubo. We're grateful and thankful. Ulit, yan yung kabuuan niya. And meron din siyang may net din yung kanyang bubong. Diba? Ang saya, diba? Napakapayak lang. I hope may natutunan kayo sa aming pag-share ko ng about sa bahay kubo. And see you in my next video. Bye-bye! Thank you, Lord, for all you've done, for the battles you have won, for the love that never ends. You're my Savior, you're my friend. Thank you, Lord, I give you praise in the storm and in